Hi, good evening. So, ayun. Nandito pa rin tayo sa Hong Kong. Today is September 1, 2025. At sahod ko ngayon. Ngayon, kumahawakan yung buong nasa trinabaho ko ng August. Isang beses lang ako nag-off. Tapos, 4 weeks ako nag-work. 200 per week. Tapos, eto na siya. Ngayon niya sabihin walang mararating yung batang uhugin noon. Sabi sa akin ng kapitbahay namin noon, wala kang mararating. Andito na ako sa Hong Kong. Dito na ako umiiyak. Dito na ako sinipon. Bilangin natin 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,100, 6,100 para sa isang buwan na work. Tapos sa 1 month na yun, isang beses lang ako nag-off. At ang palitan today is 7.56. Depende sa gagamitin mong remittance or kung bank to bank. Pero naglalaro lang naman yan sa 7 point something. Ganyan. So, ayun. Kaya happy ako. Pero kanina umaga, naiisip ko na naman mag-1 month notice. Ito na ang nagawa ko. Pero na ako, handa ako whatever happen. Whatever happen. Girl Scout ako, laging handa. Pero, andito na ako diba? Anuhin ko na lang habang wala pa akong balita dun sa mga pwede kong lipatan. So far ngayon, sobrang okay kasi yung bata. 2 na yung school niya, diba? Nag-start na siya kanina. Balis, sa hapon, wala siya dito sa bahay. Nakakilos ako ng maayos. Tapos, tanghali yun, lalabas ako. Tapos uwi din, hindi ko siya kasama. Tapos sa hapon, susundin ko lang siya sa baba. Sabi ni madam kanina nung pinasahod niya ako is baka daw half year lang yung ganong system, tapos babalik na siya sa pang umaga or pang hapon lang ang papasukan. Pero hindi pa namin alam, sabi niya ganon. At hindi ko rin sure kung tatagal ako ng half year. Tapos nung inabit niya sa akin ng sahod ko, sabi ko, madam, kamusta ang trabaho ko sa inyo? Sabi niya, so far you're doing great, you're doing okay, you're doing good. Sabi niya ganon. Nakikita ko tinatapos mo talaga lahat. Kasi 7 po ang mata dito sa bahay. 7 pala, kala ko dati 5. 7. Dun sa kwarto nila. Tapos meron pa dito sa kabilang kwarto. Basta ang dami. Hindi lang ata ito 7. 8 or 7. Tapos nakikita ko naman porsigido ka. Tapos dun sa pagluluto, nag-take down notes ka talaga. Pag wala si Popo, yung lola, yung mama niya, dun mo tinitingnan. Sabi niya gano'n. Sabi niya, pagod ka ba? Sabi niya gano'n sa akin. Kung pagod daw ba ako? Sabi ko, oo madam, pagod talaga ako. Sabi ko, tsaka exhausted ako kasi kahapon napuyat ako kakaisip ng schedule ng bata. Nag-overthink ako ng ganap sa school, kung paano ko ma-execute yung mga tapos ang aga ko nagising, sabi ko gano'n. Hinising ako ng mga responsibilidad ko, hindi na ako nakatulog. Tapos natatawa siya. Sabi niya, relax ka lang. Sabi niya gano'n. Pare-parehas naman tayong first time sa ganitong Sabi niya, relax ka lang. Titignan natin kung okay si Ash doon.
Tapos pag okay, tuloy-tuloy. Pag hindi, may mababago. Sabi niya ganun. Sabi niya, relax ka lang. Sabi niya, pag hindi ka nagawa ngayong araw, pwede sa susunod na araw mo na lang gawin. Sabi niya ganun. Kita niya pala para akong trombo pag andito ako mag-isa sa bahay. Kasi gusto ko talaga tapusin lahat. Pag nakatapos na ako ninsin lahat, mo nang ako kakain. Kaya ang payat ko eh. Naglaylayan. Dati, bilog na yan. Pero nakakabawi na ako kasi kanin ng kinakain ko. 3 times a day ako magkanin, te. Ang sugar ko, ang kinakabahan ako, baka mapunta na talaga ako sa type 2 nito eh. Pero kasi kung magkikilos ka ng walang kain, baka bigla ka na lang tumumba. Tsaka masakit sa ulo pag nalilipasan ng gutom. So ayun, sumahod tayo ng 6-1. At may mga in-explain siya eh, may mga, this one is, bigay ko na to sa'yo, ganito, ganyan. Hindi ko na mag-iintindihan. Basta pumirma ako doon, tinanggap ko to. Bukas na sa Pinas na to. Remembrance. Kailan kaya ulit makakahawak ng ganito? Hindi ko alam kung nagtatagal pa ako dito eh. Pero ang saya pag pwede. Parang araw. Pero kahit masaya ako, naganda pa rin ako ng walang maapigil sa akin. Sabi ko nga kay Lord, kung ano yung will niya. Pero tatansyahin ko pa. Sabi ko, nandito na rin naman tayo. Diba? Sabi nga ng iba, lahat kasi nakakausap kong Pinay, yung iba 12 years, 30 years na dito, 6, 7, 8, 3 pataas ang mga tinatagal nila. Sabi ko, anong narinig mo sa ama mo? Ilabas mo sa kabilang tenga. So far, di pa ako napapagalitan. Tapos, sabi niya, dito talaga sa oras ka mapapagod sa trabaho. Sa oras, sa dami daw ng gagawin. Pero diskartehan mo, sabi niya lang, para hindi ka masyadong pagod. At saka mahaba yung oras na dapat gising ka. Kaya pag may pagkakataon ka magpahinga, ipahinga mo talaga. Sabi ko nga yung sa day off ko nga yung iniisip ko. Pag hindi ako nag-day off, maliit lang din, 4,990 basic salary. Tapos pag day off, magastos pa. Pero ang hirap din kasi kung walang off. Depressed mo yung last month, diba? Sobrang overthink ko pa nun. Tapos tuloy-tuloy trabaho. Garagte. Pero mukha akong pera eh, kaya ang saya ko nung nakita ko to eh. Pero ayun, matatapos tong araw na to na happy tayo. Hindi na ako pala iyak ngayon. Yung mga unang linggo ko lang yung iyak-iyak ako. Kasi ang hirap talaga. Ayun, lalo nung nag-school na siya, medyo okay na. Sana magtuloy-tuloy. Hanggang sa kaya ko. Ayoko mag-promise na tatapusin ko to or ganito ganyan. Ayoko yung sarili ko per sign. Kasi isa lang tong katawan na to eh. Pinahiram sa akin ni Lord eh. Ayoko nang bigyan ng ng ikakapagod pala. 30 pa lang ako pero yung sakit ng katawan ko pang senior na eh. Ayoko naman magsisi ng marami sa uli. So hinay-hinay lang tayo sa buhay at isang buhay lang to, hindi tayo pusa. So ayun lang, sahod reveal at sana makahawak ulit ako ng ganyan. Kahit hindi na dito, kahit sa ibang lugar naman, sa ibang pagkakataon.
hindi na ako masyadong thrill sa hindi ako masyadong thrill sa na-receive ko ngayon kasi lahat to pupunta sa Pinas marami ako dong dapat tubusin. Mga naisan lang ako nung nagbakasyon ako, so i-safety ko muna yun, tapos after nun okay na talaga. Pero whatever happens, kahit anong mangyari, kaya ko to alisan nang walang regret. Sinakap ako. Sabi ng amo ko kanina, alagaan mo sarili mo, ha. Sabi niya, huwag kang magkakasakit kasi paano mo kami paano ka magki-care or paano mo kami mapagsisilbihan, paano mo kami maaasikaso kung may sakit ka din, sabi nga. Kaya unang-una ko daw alagaan sarili ko, pati yung bata, sabi ko na kasi ako sa sarili ko, nagda-doubt ako kung doubted kasi ako, madam, sabi ko ganun, kaya marami akong iniisip. Sabi niya, relax. Tapos nagtatawanan kami kanina, close kami, pero may pagkamatara yung amo ko rin. Friendly siya, pero may pagkamaarte siya, ganun. Anyway, di pa tayo bumibingo, pero kapag bumingo na ako, handa naman tayo. So yun, isang silip pa. Ayun yung sabihin na walang mararating ng uhugin. Sa Saudi, ang pinakamalaki na hawakan ko doon, isang bigay sa akin ng amo ko is nasa 60,000 na 60,000 pa sa pera sa Pinas. Kasi parang nag-advance ata ako sa kanya nung pinabuhos dun sa bahay, sa slab ng bahay namin. Pero ito sahod talaga, wala tong advance, purong lang to, purong kawang gawa. Hindi na masyadong nakaka-thrill, no? Kasi hindi ko naman ito mahahawakan ng akin lang eh. Pero at least, diba, na ma-safety natin yung gold. Pundar ko yun sa Saudi, hindi ko pwedeng tsaka binigay ko yung kay mama, hindi ko na pwedeng iparemata yun o ibenta yung kay mama, yun niram ko lang yung mga gold na yun kay mama, lahat yun. So ayun, good night na. At ako hindi lang makatulog kasi nagugas na ako ng buhok, diba? Bagong ligo ako kanina. Medyo dinadalaw na ako ng antok. Thank you sa suporta at saka sa pagsubaybay. Kung nasan man kayo ngayon, ingat kayo dyan at God is good. Kung ano't ano man yung pagdadaanan natin, daanan lang natin. Huwag natin tambayan. Okay? Bye-bye.